Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping, mga kabunyog, ginabi. No? Diyan kasi yung mga apo ko magugulo. No? Ay, salamat sa dumadagdag na subscriber na mga boss. Makikwentuhan po tayo rito sa Digong, posibleng mabulok sa kulungan. Meron ho ito 44,000 views. 15 hours ago lang ho ito eh. Kaya Atty. Enzo Recto na naman to. Pakinggan ho natin. Kabutihan ay makakasama po natin sa ating programa si Attorney Richard Anthony Fadolion, ang Prosecutor General ng Department of Justice. Good morning po, Attorney. Prosecutor General ng Department of Justice. Yep. Inaano ko ito eh. Himay-himay ko sa munti kong isip to eh. Itong interview na to. Hi, good morning Victoria, good morning Christian. Salamat po, Attorney. Unang-una, nasa DOJ na naman po ang bola. Kayo po ang naatasan na sumuri dito sa rekomendasyon ng Quadcom na sampahan ng kaso sina dating Pangulong Duterte. Ano po ang mga gagawin ng DOJ tungkol dito? Well, bago pa man lumabas yung rekomendasyon na yan, ang kagawaran ng hustisya ay may mga bagay na isinasagawa habang tutuloy yung Quadcom hearings. Meron na pong task force na nagsisimulang sumiyasat at pag-aralan yung mga posibilidad na kung ano yung pwedeng mga maikaso as far as yung investigasyon na ginawa ng Quadcom sa extrajudicial killings during the time of the former president. No? Pero dahil dito, Nasa DOJ na raw ho ang bola. At yun. At pinag-aaralan nila kung anong pwedeng isang pangkaso. No? Mga boss. Teka. Ano ba nangyari na doon sa mga sinampang kaso ni former Senator Trillanes dyan sa Department of Justice? Meron na ba? Department of Justice. Ngayon, pag-aaralan daw nila kung ano isasampang kaso dito kay Digong. Tuloy. dito sa ibinigay na rekomendasyon ng Quadcom, ang gagawin po ng Department of Justice dyan ay titingnan po ang report na ilalabas ng Quad Committee, at ito po ay susuyin namin nang sa ganoon malaman namin kung ano ang mga pwedeng pagbasihan sa pagsasampa ng kaso, kung meron ba sapat na batayan or kung meron pa mga kailangan gawin upang ito ay pag-aralan muna bago magkaroon ng kung anumang suggestion o kung mag-file ba ng kaso at kung anong kaso ang ipafile natin. Paano natin i-reconcile, sir, yung initial findings ng task force dito sa findings din ng Quadcom? Posible po bang may panibago pang charges na ma-file kung sakali bukod dun sa... May task force din pala yung Department of Justice bukod sa Quadcom. May sarili raw silang task force. inimbestigahan na ginawa ng task force? Yes, oo. Malaki po ang posibilidad, halimbawa, na magkakaroon ng pagbabago maliban doon sa rekomendasyon na binigay ng Quadcom na kung sino ang mga dapat sampahan ng kaso at kung anong kaso ang iniisip nila o nakita nila na dapat isampa. Maaari din pong magkaroon pa ng mga karagdagang kaso. Depende po yan sa mga ebidensya makakalat ng task force doon sa panahon na binigay sa kanila. So, there might be some variance dahil sa ang tinututukan po ng task force ay lahat po ng posibilidad ng mga extrajudicial killings na meron pong sapat na ebidensya na available sa amin ngayon. At ito po ibabangga natin doon sa kung anumang ebidensya ang meron na lumabas doon during the time na nagkaroon ng Quadcom hearings tungkol dito sa investigation of the war on drugs. Apo. Yung ginawang investigation, sir, ng task force, kamusta po ba so far? How are we close to the possibility of filing a charge sa korte? Well, ang hihiligin po sana namin sa ating mga kababayan, sa ating publiko, kumbaga bigyan po tayo ng konting panahon dahil sa ang tinututukan po natin dito ay, well, ang sinasabing numbers sa amin ng simula is about 6,000 cases, no? So, pilitin man po natin sa loob ng 60 days na siya sa atin lahat itong 6,000 kaso na to, mahihirap.
Wawa talaga. 6,000 kaso. Yun, mga napatay. 6,000. Sisiya sa atin daw nila isa-isa yun. Attack. Yung 60 days daw, kulang. 6,000. Aray ko. Ano masasabi niyo mga friend? Ako, ayoko. Sakit na ulo ko talaga. Pero nag-iisip po ako talaga kung anong magandang i-content na susunod. Oo. Mantakin mo susuriin yung 6,000. Ito dapat naman suriin, di ba? 6,000 kaso nga, 6,000 biktima ng extrajudicial killing, di ba? Susuriin mo daw yun, isa-isa. Yun lang ho yung nakita ng pulis. Sinasabi, may nagsasabing 30,000, 20,000. Kaya nga sinasabi ko, di ba mga friend? Dapat itong mga naging biktima ng EJK nito si Digong, lumabas na sa karsada. At nang makita talaga kung anong gaano karami ang numero ninyo. Hindi nyo maintindihan kung 6,000, 30,000, kung ano-anong libog-libog. Libo-libo Oh. Lumabas na ho kayo, minsana na lang. Kung talagang gusto nyo ng hustisya. At isigaw nyo na ho yung makiki-operate yung gobyerno ni Marcos dito sa International Criminal Court na 7 taon nang nag-iimbestiga. Itong Department of Justice na to, ngayon pa lang ho magsisimula. Hihirapan po dahil sa ito po ay tinitingnan natin ang records at mga records, dokumento at kung ano pa mang ebidensya that goes back to about a period of 8 years. So, yung 6,000 na number na Antakin mo yun. Mahirap talaga yan, friend. Ang pupuntahan daw nila ho yung go back to the period 8 years nung nangyari ho yung EJK, 8 years daw. Oo. Tuloy mo. na ho ba yun, hindi pa ho yan talaga yung eksaktong numero kasi meron pa hong ibang mga sinasabing kaso na hindi naman classified as resulting from the drug war, but meron pong kinalaman, no? It may be these are deaths or killings which happened during that time, not classified under the war. So, ang ginagawa ho ng task force na yon, we're looking at all yung mga tinitingnan po ng task force na yun, yung mga kaso, no, na the most recent and the ones with the more available. Alam nyo no mga pre, sa tatambak-tambak na kaso na to, si Romeo Halos Hos, isa lang po ang kaso. Ha? Ano ba ito? Rape yata, di ba? Rape ba? Reclusion perpetua ho ang naging sentensya. Isang bata lang ho yun, hindi pa ho namatay. Ni Congressman Romeo Halos Hos, nasintensya ho siya ng reclusion perpetua. Ito ang sinisiyasat ho nito, katakot-takot hong patayan. Na isa lang, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, pwede na hong sabihin, mabubulok na si Digong sa kulungan kung mapapatunayan, totoo diba? Kung hahanapin ho natin itong katakot-takot na gustong isang pangkaso kay Digong, baka iba na ho ang Pangulo, hindi pa ho tapos to. Tuloy. Evidence. At doon kami doon sinisimulan yung pagdidevelop ng kaso bago ito maisampa. But asahan po ninyo that definitely because of the back. Ang inaano lang natin dito mga pre, yung kasong isinampa na ni Trillanes, ni Senator Trillanes, nakasampa na. Ito, maghahagila pa lang sila ng katakot-takot na ebidensya para maging matibay daw kung isasampa na kaso. Kaya nga itong vlog ni Atty. Enzo, Digong, posibleng mabulok sa kulungan. Ang problema rito, baka umatras na ICC rito Tuloy.
backtracking na ginagawa, magkakaroon po ng mga kaso na maisasak. Try mo, backtracking. Yung kaso nung 8 years ago. Nung panahon nila Las Cañas pa yun eh. Mayor pa lang si Duterte. Po, as a result of this investigation by the task force. Pero within 60 days, sir, kaya yun yung timeline na yun na talagang matapos natin yung investigation ng task force. Oh, yun, 60 days. Within 60 days, paano matatapos yun? Oh, tuloy. Meron tayong Well, makukuha doon. definitely, well, alam ko, yung sinasabi, Christian, na yung sinasabi na 60 days doon sa period na binigay sa task force, definitely that will not be enough time. No, that will be enough time. It may Kulang talaga eh. Eh sa takbo ng hustisya rito sa Pilipinas, mga friend. 60 days. Eh naghahagila pa sila, nagbabacktracking daw sila doon sa kaso na 8 years nang nakalipas. Ewan ko. it may be sufficient para ang task force ay makapagbigay ng kanilang initial report. But as the Meron na hong Quadcom, meron pa hong task force. Si Bantag nga, di nyo pa mahuli-huli. prepare the initial report, they're also looking into specific cases already. So, ang pwede nating, ang matitiyak natin dyan is that sigurado ko, no, within 60 days, magkakaroon ng rekomendasyon, no, at initial findings ng ating task force. At ipagpapatuloy nila yung pagtutok doon sa mga kaso na may sapat ng ebidensya. At ito ang siyang pagbabatayan natin kung pwede na tayong magsampa ng kaso o hindi. Recommendation po ng Quadcom is to file charges of crimes against humanity against former President Rodrigo Duterte at yung iba pang personalidad, kabilang nga po si Senators Bongo and Bato de la Rosa. Baka lang po bago sa pandinig ng iba yung crimes against humanity, ano po bang ibig sabihin nito? Ano bang sakop nito? Well, pag sinabi niyo kung crimes against humanity, ito po yung sakop ng Republic Act 9851, no? Ayon sa itong batas na ito po'y crimes against, it's an act against international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity. So ang sinasabi po dito sa batas na to na kung halimbawa merong pagtukoy sa isang particular na grupo, no? During a time na wala naman pong conflict, international conflict, sabihin natin internal conflict, at makikita dito na meron tinatawag tayong willful killing, torture, no? At iba't ibang mga akto pa. Ito po ay pwedeng gawing basihan para magsampa ng kaso, no? Na tinatawag natin violation ng RA 9851. Kasi po, ang sinasabi, ang isang basic principle dito sa Talagang pilit nilang gustong magsampa ng crimes against humanity, no? Dahil yun nga ang nakasampa kay Digong sa ICC, no? Para meron silang dahilan na, may sampa na nga kami crimes against humanity, nakikialam kayo dito sa amin sa Pilipinas. Awa yung mga biktima. Wala akong makakatulong sa inyo kung hindi kayo. Lumabas na ho kayo sa karsada kung ilan nga kayo. Oo. Sama niyo yung mga kaparian, lahat ng mga sila Fortune. Oo, di ba? Wala ho. Talagang wala ho. Hindi ho tayo naggagaling-galingan, no? Pero yun ho, naaabot ng maliit kong utak eh. Oh, plunder lang, pwede na eh. Isa pag nanakaw sa gobyerno, mabubulo ka na sa kulungan, di ba? Kung mapatunayan tunay. Tsaka yun nga, kay Romeo Halosos, isa lang ho kaso. Extraordinary rape yata. Oo, yun lang ho. Sa bata. Nakakulong ho siya ng napakahabang panahon. Oo. Natanggal pa yata sa pagiging kongresista eh. Kasi tumakbo siya, nanalo siya, hindi pa naman daw siya. Sabi nga nito si Garcia, hindi pa wala pang verdict. O, diba? Kaya pinatakbo. Pero nakakulong si Romeo Halosos. Parang hindi nang ini-imply niya dito kay Kibulog, no? Pero si Romeo Halosos, hindi ho sira ulo ni Romeo Halosos. Tuloy. 9851 is that ang Estado po, kinikilala po niya ang dignidad ng bawat tao at ginagarantiyahan niya na ginagarantiyahan ng Estado dapat ang karapatan pang tao ng bawat individual. No? Kasama na dito yung mga indigenous cultural communities and other vulnerable groups.
maaring babae, maaring mga bata. So, this law provides for protection, no, in a way, of people who are whose human rights, no, which are supposed to be respected, are actually violated. So ito po ay sabihin natin, ito po ay batas na hindi naman po pangkaraniwang nagagamit. Dahil sa ang kadalasan, sa paghalimbawa kung pag mayroong patayan na nangyayari, ang sinasampang kaso is either murder or homicide. But this one is based on the treaties at mga kasunduan na pinasok ng ating bansa, no, na pinatutupad natin dito sa Pilipinas. So, would you say, sir, mas mabigat to? Well, mas mabigat siya, no, kasi ang parusa niya, Victoria, is parang maximum of 20 years. No, maximum of 20 years. Pero in a way, no, mas marami kasi siyang mas malaki yung coverage niya. Mas malaki yung coverage niya. Hindi lang siya patungkol sa pagpatay, kasama rin dito yung tinatawag nating pagtutorture o yung enforce disappearances. So it covers more acts than if you go to specific offenses like murder, homicide, no? Mas malaki ang sakop niya. And may kabigatan din yung penalty niya. It's an afflicted penalty. Kayo ba, sir, ay magpapatawag pa po or ng additional siguro witnesses or people to question? Ito sa atin lang ang mga pre. Baka hindi. Baka hindi pa maipa-aresto ito eh. Oo ba? Doon dadating na taon, 2025. Baka hindi pa nila mahipo ito eh. Yung aarestohin, seserba ng warrant of arrest, to, si Digong, tsaka ito sila Bato, sila Kung dito baka hindi pa humaserba ng warrant of arrest eh. Sige. Pero kung sa ICC, andyan na nga ho eh, malapit na, kaya lang, hindi nga natin malaman kung kailan eh, matagal-tagal pa rin. Pero, at least, kung naki-cooperate sila sa ICC, siguradong magkakaroon ng ma-arresto to. Pero kung yan nga, gumagawa sila sarili lang para sila magkasampang katakot-takot na kaso. 6,000. Magba-backtracking pa raw itong task force na to. Diyos ko. At hihingan pa nga ng mga sworn affidavit ito kung paano nangyari. Isa-isa na naman yan. 6,000 Huwag mo yung 30,000, yung 6,000 na lang. Diyos ko. Ewan. Yung kay Ampatuan Yung kay Ampatuan. Ilang taon inabot yun bago nagkaroon ng verdict. Pero na-arresto na sila. Pero wala pang verdict na sila ay guilty beyond reasonable doubt. Ilang taon bago bumagsak puro mga yung mga pinatay doon, hindi mga nakatsinelas. Mga po sila mga journalist sila mga media man sila ang takin mo yun. Ibinaon sa lupa, tatabunan ng backhoe. Inabot ng ilang taon yun sa korte bago nagkaroon ng sentensya doon sa mga gumawa, mga Ampatuan. Nagdudumilat na yung ebidensya doon. Inabot ng ganong kahabang taon. Si Digong pa kaya? Talay. Or sapat na yung mga proceedings ng Quadcom? No, para lang malinaw tayo, yung recommendation po ng Quadcom is basis for the National Prosecution Service at ng Department of Justice to look into the evidence. We can consider it as leads po, para sa mga kasong maaaring isampa. Pero hindi po natin pwedeng sabihin. Maliwanag yun yung pinaghirapan ng Quadcom. Hindi pwedeng ganun. Yun ay magiging lead lang nila. Kung pwedeng gamitin para magsampa ng kaso.
sabihin na kung sino man yung testigo itinatawag nila ay sapat na. At ang Department of Justice, yung mga prosecutors namin at yung mga ibang sangay ng department katulad ng National Bureau of Investigation na maaari namin maging katulong sa pag-iimbestiga, maaari pa rin po sila magpatawag ng mga testigo na hindi naman po natanong ng lubos o hindi napatawag noong panahon na ito ay iniimbestigahan ng Quadcom. So definitely, there's a very big likelihood na kami po ay makapag-usap pa o magpatawag pa ng ibang mga testigo in the course of the investigation kung ano man po yung kaso isasampa. And sir, final na lang sa akin, your comment lang po doon sa mga nagsasabi na political persecution itong nangyayari. Well, people can always have their views, their opinions na ito yung political persecution. Pero as far as we're concerned, we don't really want to have anything to do with politics. Let's just look at the basic facts. Tingnan po natin kung ano yung may ebidensya o wala. The thing is, ang malinaw dito is that may marami ng reports noon pa man na marami niyang nangamatay. I think it's high time that we look into it, look into these cases objectively. And kung sapat po, may sapat yung ebidensya, sampa natin yung kaso. Pero kung wala naman po, hindi po tayo mag-aatubili na i-recommend ang dismissal nito. Pero to say and to conclude that it is a political persecution, Maliwanag. Kung may sapat daw na ebidensya, edi sampa natin yung kaso. Kung wala naman, dismissal yung kaso. Sa tambak na yung ebidensya. Inamin na nga ni Digong, di ba? Hindi ba ebidensya yun na totoo yung mga death squad niya? Ako? simply because we are at a time na malapit na po ang eleksyon, I think is too convenient an excuse to be used by anybody. Let's look at the objective facts. Let's try to see the case for what it is. Put aside whatever politics there are. Kasi kung may namatay ho, hindi naman po ito, wala naman po, dahil sa mga halimbawa kung hinibigyan natin yung mga pagpatay, hindi mo magkakaroon ng it doesn't make it any different simply because the one who masterminded it is somebody who is part of the state before. Wala akong difference yan kasi wala naman nung kinikilala yung batas na yung pagkatao kung sino no? So we just have to be as objective as we could, and people should be open-minded na tingnan natin kung ano yung pagbabasihan. Kung may pagbabasihan, isampan natin yung kaso. Sir, ang isa ring tanong ng karamihan ngayon, dahil meron ng Kung may pagbabasihan daw, di isampi kaso. Kung walang pagbabasihan, di maghanap tayo ng pagbabasihan. ang Quadcom sa DOJ, may possibility kaya na makaapekto na rin to doon sa hiwalay pang investigasyon na ginagawa ng International Criminal Court? Yan, magandang tanong. Well, I don't really know kung if it will have any effect because ang sa amin naman po, yung pagpasok po ng International Criminal Court sa ating investigasyon, ang isa po sa mga panuntunan niya is that they can come in if, for example, wala pong ginagawa na anumang aksyon o hakbang ang ating pamahalaan tungkol sa pag-iimbestiga despite the fact na marami na pong lumalabas na mga reports o mga sumbong na meron pong mga nangyaring dapat imbestigahan noon pa. If the state refuses to act on it, then because of international treaties, ICC can come in. But siguro pag nakita naman nila na tayo po ay may ginagawang mga hakbang ngayon para ipakita sa mga tao na meron tayong sistemang judicial, we have a judicial system that is functioning, meron tayong mga courts na handa pong duminig dito sa mga kaso na to, meron po tayong mga ahensya na handa akong mag-imbestiga rito. I think in a way, that will make them reconsider or it may give them a chance, okay, sige, pagbigyan muna natin ng ang Estado at hayaan natin silang gawin ang kanilang investigation. But for whatever reason it is, we're not doing this just to stop the ICC. We're doing this simply because it needs to be done in the first place.
Apo. Last na lang sa akin, sir. So, kailan po ang matatapos yung 60-day na ginagawa ng task force na investigation? At kailan yung possible, sir, na timeline natin na makakapag-file na tayo ng charges? Well, it would be speculative on my part as to giving a date kung kailan tayo makapag-file ng charges, Christian. But I can assure you, no, like for example, yung 60 days, matatapos po yan, I think by January, the middle of January. So the initial report of the task force should already be out as far as kung ano man yung mga nakalat nitong ebidensya over the period of 60 days that was given to them. And then from there kasi even without the report coming out, meron na pong pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya, sa iba't ibang mga testigo na posibleng lumabas. At ito po pagpapatuloy at the only thing that we can assure you is that makukumpleto, pag nakumpleto na po ang ebidensya sa isang particular na kaso, kahit sa isa pa lang hindi naman po natin hihintayin na mabuo yung 60 days. Kung halimbawa kung may makumpleto na, yan po agad nating isasampa. At ito po ipapaalam din naman natin sa publiko. Sir, maraming salamat po at till next time po ulit, advance Merry Christmas. Sir. Merry Sakit ang ulo ko. Ang ganda yung tanong tungkol sa ICC, di ba? Oh. Kaya naman yung ICC naman kung kung wala silang nakikita, nakikita na, siguro ngayon, nakikita naman nila na mayroon namang gumagana naman hostisya sa atin, siguro mag-iisip-isip sila na nagpagbigyan muna natin. Isang taon na pinagbigyan to, di ba? Naghihingi ng pagbigyan. Wala naman nangyari. Di ba? Kaya nga idinelay na ng ICC yung pakikialam, kumbaga, dahil sabi nila, ngayon eto na naman sila, pagbigyan na naman daw, sabi. Wala mga friend. Siguro narinig nyo naman, unawain nyo na lang. Ako, sakit ng ulo ko pasensya na po kayo, pasasakitin ko rin ang ulo nyo. Sabi niya, di ba? Siguro naman, kung hindi naman namin na para pahintuin yung ICC sa dito, kung siguro naman kung makikita nilang gumagana naman pala ang may hustisya dito, mga sangay ng hustisya, siguro baka pagbibigyan tayo. Ewan ko. Ito mga friend, Nobel recommended ho yan kung sakasakali nga magkakaroon ho yan ng kung isasampa ho yung kaso dahil nangangalap ang araw ho ng mga matitibay na ebidensya. Yun lang kay Trillanes, hanggang ngayon wala pa nangyayari sa mga isinampa. Plunder, yung smuggling, ipulong, kung ano-anong, mabibigat ho yung sinampa ni, halos, kung ganyan ho kakapal yata yung sinampa ni, Senator Trillanes, ang dami, no? Yung impeachment lang ni Sara, Oo. No? Hanap tayo mga bagong content. Kalat ni Baya, shout out. Basta Kabayo, malakas bumayo. Wala na si Kabayo. Porping Peña, shout out. Good PM Idol, mukhang nalagyan si Garcia. Porping Peña ulit. Di pwedeng makatakbo yung ganyang tad-tad ng kaso. Sa'yo. Kay Garcia, kailangan ma-prove mo ng guilty. Forming Peña ulit. I-turn over na yan sa USA. Tayo dyan. Kalat ni ulit. Sigurado. Tatag lang, paring Apollo. Tatag lang. Sigurado na ang iyong pagkasenador. Ang appointed senator lang ang malakas. Baka tapos na naman ang balota, puta isa. George Alas, shout out. Bata ni Duterte kasi. Sabi ni George Alas. Kalat ni ulit. Good afternoon, Kasani. Bombahin mo na, Kasani. Bira. God bless your family. God bless. Kalat ka. George Alas ulit. Maloloko itong Comelec. Hayop na yan Nakakulong at may case dito. At sa FBI pa nga
Ikaw naman, George Alas, wala nga silang makita raw rason eh, para i-nuisance candidate nila si Kibulog. Ano ba? Kaso. Tsaka mahina na may mga kaso. Mga rape, malayo. Tigil. Ano ba to? Julie Pichardo, welcome to the club. Di din maintindihan tong si Garcia. Anong dahilan at di mo i-disqualify tong si Kibuloy? Dahil mapera? Ikaw naman, Julie. No comment ako dyan. George Alas, abnormal din si Garcia. Qualify pa yung loko, hayop talaga dito sa Pinas. Background, rapist. Not proven pa rin, hindi pa raw guilty, hindi pa raw napoprove. Akusado pa lang daw eh. Tama si paring Kimo. Wala naman sa hulog ang Tuadcom eh. Tuadcom na yan. Puro lang naman drama at walwalan ang mga yan. At takot na takot ang Tuadcom kay Sweetheart Sara. At hindi nila kayang i-impeach yan. Mga sinungaling at puro lang forma ang mga ungas na yan. Si paring Kimo lang ang tama at ang malakas. Patay tayo dyan, kalat ni. George Alas ulit oh. Yung problem yung Comelec talaga, hindi marunong mag-screening porkit si Duterte naglagay sa kanila. Sira ulo talaga. Marilo Pabianak, shout out Tay, good noon po sa mga ka-warriors. Gaano po ba sukat ng lalim ng evidence? Sukat na walang hanggan, ganun po ba? Or naghahanap sila ng technical reason para mauwi ang lahat sa maitim na balon ng kawalang hustisya? Ay nako po Tay, bigyan nawa tayo ng magandang regalo ngayong Kapaskuhan. Yung walang halong hokus-pokus, yung walang pagkukunwari, simple lang po tulad ng channel ninyo, sa totoo lang. Simula po ngayon, maglalakad na ako ng paluhod sa simbahan para lang hindi maging presidente itong si Kimo. Ano naman? Kimo na ito, Lord, please po, hipuin niyo po puso ni Kimo na tanggapin ang katotohanan na hindi siya qualified kahit sa panaginip man lang. God bless us po tayo at sa mga kawaros. Tinatanggap daw niya ang sinabi ni Panelo kung sakaling siya ang patatakbo yung presidente ng grupo. Shout out, Prince Sherwin Sapeda, Tia Deli. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga boss ha. Friend Dolor Garcia, Amy Bingson, shout out. Michelle Edwin, shout out my friend ha. Librado Ludovico, tawa-tawa. Talagang iba ka, Mr. Hello Garcia. Ang kapal ng mukha mo, ulul. Kakarmahin ka rin ungas. Isa ka rin didishit, leching hinduropot. May makikita ka ba may tapal ng salapi ang mukha mo? Gago, we are not born yesterday. Kidlatan ka nawa. Kidlatan ka nawa. Patay tayo dyan. Wizkid, shout out. Dapat psychiatric evaluation si Bulok para malaman kung pwede. Di pwedeng basta tatakbo. Dapat mentally fit. Diba? Yun. Galing yung tama. Dapat yun nga pala. Comelec, no? Dapat meron psychiatric sa inyo. Diba? Nag-message si friend Jane, no? Shout out Jane Labayna, my friend. Merry Christmas sa pamilya mo, Wizkid ulit, May cellphone yan hawak, sabi. Federico Mandak, shout out. Karok, si Garcia ay appointed ni Digong. Kaya takot yan na i-declare si Kibuloy na nuisance candidate. Diba? Hindi, tsaka baka may lagay nga Kaya naman pala, sabi ni Diced, shout out, Diced Arnold pa si Diego, shout out. Hello, Xerox. Ang masaklap pa ito, baka manalo pa yan. Ang kutob dyan, baka tapos na nga ang balota dyan Mantakay mo, maghahalo ra iglesia ni Tokris at saka yan,
Basta itong darating na 2025 election, may Mayo pa, matagal pa, no? Baka malay mo before election, maipa-aresto nila si Kibuloy. Ay, si Kibuloy. Si Digong. Oo. Pero mukhang pwedeng ipusta ng ano yan, ha? Ba yan? 5 manalo luneta. Hindi nga nila maipakontem sa Senado saka sa Kongreso, eh. Ewan. Bahala na si Lord. Di ba? Hindi natutulog ang Diyos. Federico Mandaco. Panoorin niyo yung vlog na to ni Enzo Recto. Kung bakit hindi pa gumagalaw yung impeachment ni Sara kahit alam ng mga congressman na kanya-kanya nilang kayang-kaya nilang gawin na ma-impeach si Sara. Yun daw ay may katapat. Lalo na ang magpapasko. Kaya siguro ayaw ni BBM dahil magastos nga ito. Napanood ko yun. Kala mo hindi ko napanood yun, Federico. Napanood ko yun. Siyempre, lang naman. Alam mo yan talaga yan. Pagdating lalo sa numbers game, siyempre, paheli-heli yan. Lalo na kung deadlock. Di ba deadlock? Kung si, si Lito Lapid ang magsisintensya kung sino ang mananalo. Siya na lang mag-isa. Pwedeng matalo yung gustong ma-impeach laking pera yan. Kasi pag na-impeach si Sara, no? Sino ipapalit, di ba? Siyempre, ipapalit, lagay ba naman, i-impeachin namin yan, para ikaw umupo. Ganun-ganun lang ba yun? Hindi pwede yun. Di ba? Mapapabor sa'yo pag pinimpeach namin yan. Paano ba naman kami? Tangay ng ano ba yan? Kaya maganda yung martial law. Ang panahon ni Marcos Sr., walang Senado, walang Kongreso, walang eleksyon, di ba? Kaya lang yun nga. Ako sabi ko sa iyo, at least siya lang magnanakaw. Ngayon, putang na lahat Halos lahat, ha? Ito lang sinasabing Quadcom, may putik ko. Patapos na. Isasalang na sila chika, yung Kernel sa kayo Nolasco, yung tumanggap na sumalo ng pera galing kay Acosta sa kay Lop. May isa. Yung lalaki, Paharda. Paharda ba yun, Biglang hindi na namin kailangan tanungin yan kasi may internal investigation ng Armed Forces of the Philippines, baka makagulo lang kami, sabi ni Chua, di ba? Puto, nanlumo ako doon. Doon na yun, Andun na yun. Biglang nung nasa huli na, kumbaga magdidiin na, maganda na, malapit na magdiin. Biglang binitin yung diin. Yun na nangyari. Di ba, mga boss? Paskong Pasko. Edmundo Cheng, shout out. Mas malala pa yata ang sayad nitong si Garcia kaysa kay Kibuloy. O di kaya magkano ba ang nilagay sa'yo? Kahit na hindi mo aminin, alam naman ng taong bayan na isa kang bayaran. Bakit sina Jinggoy, Bong Revilla parehong nakulong sa pagnanakaw? Hindi na dapat pang makabalik sa tungkulin lalo na sa gobyerno dahil sila ay mga pusakan ng mga magnanakaw. Ano man klaseng makina ang gagamitin sa eleksyon. Ano naman bang klaseng makina ang gagamitin sa eleksyon? Bilang ng boto, walang panalo. Sa galing ng utak mo. Galit si Cheng, Edmundo Cheng, galit. Shirley J. Sir, shout out. Yan si Kimo, tutayan ng Duterte, kaya wala tayong maasahan dyan. Bingi at bulag yang buwisit na yan. Senador yan ng Duterte, hindi ng taong bayan. Yan ang tunay na lutang. Shirley, hindi lang siya. Huwag mong sinisingil out yung idol Kimo namin ni Kalat ni Hindi lang siya ang senador ni Duterte. Marami sila. Maski sa Kongreso, marami pa. At nagkalat sila sa mga sakay ng gobyerno.
Hanggang doon sa Supreme Court. Supreme Court na ha. Maria Ortega, shoutout Karoke. Si Garcia, ang siraang ulo. Dapat alisin na yan sa Comelec. Si Duterte ang naglagay dyan. Mary Grace Santos, shoutout. Nakakasuka na sila sa Comelec. Si Gibbs, hindi nuisance, pero si Engineer Causing, nuisance. Kahit moto proprio, walang kusa galing sa kanila. Wow po talaga. Buisit, evil in disguise, mga yan. Pareho sila ni Gibbs at Comelec. Salamat, Karox. Faith and Trust, shout out Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Brother Elias Isyo, shout out. Sabi niya, Faith, hoy, Comelec, criminal yan. Anong nangyayari sa Earth, sa US, most wanted? Na nga, ibigay nyo na yan sa US, bulok yan sa kulungan. Jokiano, Comelec, magkano naman kaya? No comment. Ning Corpus, welcome to the club. The price is right, how much? Yun. Nicor, shout out. Tanga ang komisyon sa eleksyon. Pera-pera na naman yan. Ang daming kaso ni Gibbs, hindi pa rin ba nila nakikita? Alam mo, Nicor, kailangan ma-prove guilty pa muna siya. Akusado pa lang daw, akusado. Eh, alam mo si Garcia, abogado din dyan, di ba? Yan ang nagtanggol kay di ba? Hindi sila makapayag na nadaya to si Bongbong, no? Maski na sinabi na ng Supreme Court na hindi nagkaroon ng dayaan, eh pa rin sinisigaw na, nadaya sila. Jun Alves, welcome to the club. Gobyerno ni Marcos, bakla, patay tayo dyan. Makatarungan, welcome to the club. A qualified candidate must not have any pending cases before any criminal court. Basta ang batayan ni Garcia kailangan convicted. Maraming convicted na nandiyan sa Senado na pardon. Pero na-convict, di ba? Number 1 pa nga At baka maging presidente pa yan si Kimo, convicted yan. Pero David Ali Mendoza, shout out Karox. Mukhang ayawan na po kung sakaling maging senador itong sina Kibaliw, Epektibo, Bato at Bongo. Kaya po minsan, nakakatamad ng umuwi dyan sa Pinas dahil sa mga nakapwesto sa gobyerno natin. Tungkol siya sa sinasabi mo, David. Huwag ka na nga umuwi. Johnny Bigod, shout out. Gandang gabi, Karoke. Hindi ako bilib dito kay Garcia na Comelec. Tauhan ito ni Digong. Kaya nga nalagay sa pwesto itong sila Bato at Bongo. At naging number 1 pa si Robin. Delikado ang eleksyon hanggat nandyan pa si Garcia at Comelec. Ang nakakatakot niyan, baka ipanalo na naman sila Bato, Bongo, Philip Salvador. At talagang lukuhan na kapag nakalusot pa si Kibuloy. Okay lang sa taong bayan niyan basta nanonood sila ng Itbulaga at saka Bulaga saka It's Showtime. Ano sabi mo, Johnny Bigod? Si Bato, Bongo, number 1. Di mo pa sinama si Boom Tarat Tarat. Malamang yan si Boom Tarat Tarat, baka kala mo si Boom Tarat Tarat. Elpidio Gabrielo, PI ang Comelec hanggang si Garcia puno. Edmundo Cheng ulit Kung di ba naman utak bakoko itong si Bayarang Garcia na umaayon sa pwede tumakbo si Kibuloy dahil wala daw nagrereklamo na ikaw, abogado ka, alam mong sa katutak ang kaso ni Kibuloy at sabi mo okay lang tumakbo, bakit nakakulong? Alam mo, Garcia, pag pinagbigyan mo itong kriminal na ito na tumakbo, manalo na mas malala ang sayad ng utak mo kaysa kay Kibuloy. Nang dahil sa pera, animal kang makapal ka at ikaw ang naglagay
naglalagay ng mga politikong masasama sa gobyerno sa kakatanggap mo ng suhol, damuho ka. Mainit na ng ulo yan mo, Ching. Delial Pilor, shout out. O nga po, Sir Rox. Nakadismaya ang mga tangang abogagong kumilik. Maligayang Pasko po ating lahat. Take care, God bless us all po. God bless, Rodelia. Ito naman si Ted. Shout out, Ted. Sa bagay, Karoke, sa konstitusyon ay hindi pinagbabawal na ang mga convicted felon ay tumakbo kahit sa presidente ng bansa. Di ba si Trump, patong-patong ang kaso, isang tungaw na lang ang pipirma, kulong na. Pero itong si Kibuloy ay sikat na rapist, mangbubudol at malaki ang tama, di lang dito sa Pilipinas, maging sa Amerika at sa ibang bansa. Sintido ko muna lang sana ang gamitin ni Garcia. Dahil marami ang nagrereklamo sa ginawang kahayupan ni Pacquiao. Bakit di maisip ni Garcia na may tama si Kibulok? Anong magagawa natin? Mukhang may tama din si Garcia. Ay. Rodelia Alpilor ulit. Sir Rox, may saltik din yung Comelec na yan, sir. Para sa akin, sir, di napapatulan ng taong boboto yan. Pera-pera lang sila, Sir Rox. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. Happy weekend to all. God bless you always. God bless, Raul. Raul ulit, oh. Kumpara naman sa walang comparison. Toto Kausing, ginawang nuisance itong si Kibulok, hindi. At tuloy ang kandidatura. Talagang anak ng mga Comelec talaga, oh. Mumura si Raul. Raul ulit, oh. Kandidatong baliw si Kibulok. Iboboto ng mga botante na baliw din. Marami, magandang magtayo ng party list, tanganisim party list. Sigurado, mananalo yun. Sa dami ng tanga. Ha? Diba? Tanganisim party list. Raul Villanada. Maraming salamat ka, Percy Lapid, dahil sa kanyang nagbukas ang lahat ng pintuan ng kasamaan nila Digongyo sa pag-imbestiga kay Go Waping. Parang lahat na ng bigat ng karma ay bumaba na ng langit at bumuhos kila Digongyo. Iyak ng mga nargabyadong kaluluwa. Iyak ng mga nagagabyadong kaluluwa. Oo nga, pero kaso naman, sa dami ng... Sabi ko nga sa'yo, Raul, pag may nangyari na aresto, itong darating na 2025, na aresto si Digong, si Bongo, at saka itong mga to, nagkaroon ho ng milagro. Rogelio Asuncion, shout out. Kibulo Minek needs ng Sandigang Bayang pagdarasal para sa katahimikan ng ating bansa, Karox. Merry Christmas. Losartan ka na, Sir Rox. Inom na tayo. Victor Mersa, welcome to the club. Hanggat nandiyan si Garcia sa Comelec chairman, as Comelec chairman, walang mananalong kandidatong matino. Itaga mo yan sa ulo ni Batong Duwag. Patay tayo dyan. John Peel, welcome to the club. Si Kausing ay very qualified. Nanusins, what a reason. Ewan ko, anong reason na nakita ni King Garcia? Ramon Valencia. Bossing, may saya din ang utak ng Comelec, bata ni Digong yan. Kaya pera-pera lang ang labanan. Baka gawa na yung resulta kasama na si Kibulok na nanalo. At mga Duterte boys. Yun ang mabigat. Ramon Valencia ulit, oh. Bossing, kamusta na lang sa mga Rocky Warriors at sa pamilya mo. God bless as always. God bless, Ramon. Samuel Lasper, welcome to the club. Of course, yan ang desisyon ni Garcia kasi sino ang naglagay sa kanya dyan sa Comelec? Siyempre si Digong Duterte. At sino ba si Kibulok? Kaibigang matalik ni Digong nyo. There is your answer. Samuel ulit, oh. Hindi naman mangbabatas si Robin Hood, kundi mambubutas ng bangko. Dapat hindi pinayagang kumandidato ang hibang na yan kasi wala naman alam tungkol sa batas. Ang kwalifikasyon nga lang, no read, must be Filipino citizen, no read, know how to read and write, di ba? Benry
Ben Ribusi, shout out, delikado tayo. Sammy AJ, shout out. Karox, magkano kaya binayad sa anak ng putang buloy? Yung mainita uli sa amin. Jeff Ramos, nak, shout out. Aya Suleman, nak, shout out. Bella Paulo, welcome to the club. Ano ang grounds nyo at naging nuisance si Toto Kausing? Malay ko ba dyan? Hindi ko alam talaga. Bella Paulo ulit to. So dahil marami siyang supporter, takot kayo sa mga supporters. Yun mismo. Cassandra Daisy, bakit si Toto Kausing ang magrereklamo at kayo ang mga taga-Comelec? Kaya gusto nyo nang makita at ayaw nyo ng manual counting. Di ba? Cassandra ulit to. Hanggang hindi manual counting, makurap pa rin ang uupo sa gobyerno. Kaya tiis na lang tayo hanggang sa dulo ng mundo. Yun, talaga yun. Mission accomplished, mga boss. Ay, nako. Hanggang bukas po muli. Merry Christmas ulit. Namamas ko po. Mga friend.